Oras na muli ni Japet para sa Gilas. Ray Suerte, big impact agad sa Converge. Mga Hinebra player na pang Magic bunot ating kilalanin. Von Pesumal and Ben Adamos for Sanggalang and Carino. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. Nito lang, hindi nga naging maganda ang journey ng Gilas nang dumayo sila sa tune-up game sa Doha dahil sa kartadang 1-2 win-loss record na kung sa ay doon lumabas nga ang kahinaan ng Gilas na kung sa ay ramdam ang kakakulangan ng big man. Alam naman natin na hindi na rin sanay ang Gilas na walang kay Soto na siyang pinaka-main man din sa system nitong si Coach Tim. So masyadong nagulat rin ang Gilas sa mga nakabangga nila dahil sa lalaki ba naman ng mga players pala doon. Lalo na pagdating sa team ng Egypt. Bukod dyan dahil sa pagod sa biyahe, isa rin yun sa nagpahina at nagpatamlay ng laro ng Gilas. Sabayan pa ng halos magkakadikit na laro na siyang dumating pa sa puntong wala pang ang 24 hours. Back to the ball game na agad ulit sila para kalabanin ang susunod na katunggali. By the way, sa kabilang banda, may maganda rin namang naging bunga ang tune-up game nila sa Doha dahil nalaman nila kung paano nga po maglaro ang mga ito na mga Middle East team. So ngayon nga, dito na ang focus ng Gilas Pilipinas sa talagang orihinal na kanilang pinaghandaan, ang third window ng FIBA Asia Cup qualifiers na kung sa ay makakalaban nila ang dalawang may mahuhusay ring mga manlalaro gaya ng national team ng Chinese Taipei and national team ng New Zealand Tall Blacks. So sa pagkakataong ito hindi na maglalaro ang Gilas ng walang Japet dahil kung babalikan natin na unang nilabas nga batay sa nabasa natin na update kamakailan lang ng Filipino Star ngayon sa panulat ni Crisco bago pa man tumungo sa tune-up game sa Doha itong Gilas, itong si Japet ay out muna raw sa Doha tourney. Dahil na nga mismong si Japet nga raw ang humiling nung mga panahong iyon na hindi siya makakasama sa Doha. Dahil sa personal na reason. Bukod dun, tiniyak naman ng Gilas coaching staff na walang anumang injury si Japet ng mga panahong iyon kaya walang dapat ipangamba. At tulad sa paglilinaw ni Gilas team manager Richard Del Rosario na tanging sa Doha event lang hindi makakasama si Japet. Kaya naman ngayong FIBA Asia Cup qualifiers nilinaw ng PBA na muling makakasama ng Gilas Pilipinas si Japet Aguilar na siyang hindi nakasama sa naging kampanya sa Doha. So bukod dyan magiging parte rin ng coaching staff ni Coach Tim Cone itong former Gilas national team player and PBA veteran star guard ng Hinebra na si Eli Tenorio. So kasado na at tuluyan ng inaprobahan ang nangyaring one-on-one trade sa pagitan ng team ng Blackwater and Converge sa katauhan ni Ray Suerte and BJ Andrade. Tutungo si BJ Andrade sa Blackwater bossing. Sa mga hindi familiar kay Andrade, ito'y ang 2023 10th overall pick ng Converge noon na siyang this PBA Commissioner's Cup ay nag-average nga siya this PBA Commissioner's Cup ng 3.45 points per game sa kanyang limitadong minuto sa Converge. At si Ray Suerte naman, ito yung 2019 Blackwater pick sa Special Gilas Pilipinas draft na siyang nag-average per game this Commissioner's Cup ng PBA ng 4.8 points per game and 1.9 rebounds per game. At about nga kay Ray Suerte, ngayong Converge player na siya, inaasahan nga nitong si Coach Charles Chu na si Suerte magiging malaking impact ito sa rotation, especially nga raw in the guard and wing positions. So tinuturing nga rin ng nasabing coach na Ray will be a tremendous asset as he is another dynamic scoring wing. So di pa man nakakapaglaro ang nasabing manlalaro sa bago niyang team na ito ang maganda dito pinagkakatiwalaan na nga agad ito. At dito tayo sa mga players na po pwedeng maging mga magic bunot sa Hinebra ngayong semifinals. So ang Northport nga ngayon binubuo ng mga batang manlalaro. Isa ito sa team sa PBA na siyang karamihan talaga dito sa team na ito mga bata. Sobrang kaunti lang talaga yung veterano Kaya naman
sa takbuhan at bilisan ng laro, maaaring mahirapan ang Hinebra dito. Dahil ang Hinebra hindi naman natin sinasabi na matatanda na. Pero karamihan din dito, mga veterano. Pati nga import veterano. Kaya naman, may tatlong ang possible pwedeng maging magic bunot ang Hinebra sa team na po pwedeng makasabay nga po sa fast-paced game na possible gawin ng Northport sa semis. So, para sa Hinebra, una, si Maverick Ahamnisi. Pangalawa, si Ralph Koo. At pangatlo, si Jamie Malonzo. Dahil sila yung po pwedeng makapigil or makapagpabagal ng tempo. Si Maverick, maaasahan sa mga crucial game ito dahil na nga sa walang kaba ito pagdating sa mga free throw. Sanay sa diktikan laban, so may taas nga po itong 6'2". Si Jamie, maayos din naman at maliksi na wing ito bagamat galing sa injury, pero ang size nito talagang makapagpapaila nga. Ngayon, itong si Jamie, maganda yung pwede niyang matulong talaga sa forward position sa Hinebra dahil sa laki din ng pangangatawanan nito na kung mapapansin nyo, nagpabalki na nga rin ito o nagpapabalki ng katawan. Si Ralph Koo, isang mabilis at mautak na sharpshooter ito. May maayos na basketball IQ na siyang maaasahan sa mga pasahan, rebound at sa mas matinding opensa. So si Ralph Koo nga may height ito na 6'4" at si Jamie Malonzo naman ay may height na 6'7". So kaya naman, sana maging effective kung sino man ang magiging magic bunot ni Coach Tim sa paparating na semifinals. So yun. At patungkol tayo dito sa isang nabasa nating trade rumor. Sa post naman itong si Basketball ng Pilipinas na kung saan sinasabi rito na yung Hinebra daw na is i-trade yung dalawang manlalaro na si Adamos and Pasumal para makapalit si Sanggalang and Carino. So para sa opinion natin dito para sa opinion natin. Para sa atin fair trade kung sakali ito. Unang-una si Ben Adamos, yung skills nito as a big man mas nadagdagan pa nga dahil sa pagpasok niya sa Hinebra. Kung dati more on outside shooting siya, pero ngayon yung mga low post niya medyo na-train na at na-practice na talaga. So si Ben Adamos nga may taas itong 6'7" na kung saay bagamat bihirang magamit, pero pag ginamit naman talagang nakakatulong din especially sa depensa. Na kung saan nag-average pa nga siya sa limitadong minuto dito sa Hinebra ng 1.38 points per game, 1.25 rebounds per game, and 0.38 assists per game this PBA Commissioner's Cup. At si Bon Pesumal naman, ganun din pag hinugot ito. Ito yung player na nakakapag-ambag rin talaga, isang sharpshooter at na-improve na rin niya yung kanyang depensa. Bagamat bench player siya, pero mataas yung kanilang value pa rin kung tutuusin dahil sa maayos naman ang kanilang laro din pag sila'y nagagamit. So bagamat bihira lang sila magamit sa Hinebra, pero kakaiba at kalidad talaga yung kayang i-contribute nila. Kung tutuusin this PBA Commissioner's Cup, he averaged 4.20 points per game and 0.40 rebounds per game. So may taas pa nga po itong 6'2" na po pwedeng maglaro bilang shooting guard and small forward. Yung Sanggalang naman, this PBA Commissioner's Cup talagang this conference mas lumabas pa yung laro nito na kung saan maaasahan din. Physical maglaro na player at talagang solid yung contribution na kaya niyang ibigay pag siya'y napagtiwalaan. Si Kenmark Carino naman, big man ito na tulad ni Adamos na may outside shooting na kung saan nag-average ng 7.00 points per game, 4.00 rebounds per game, and 0.33 assists per game this conference. So bagamat rumor ito, inuulit natin, nagbigay lamang tayo ng kaunting reaksyon at opinion patungkol dito. Pero kung kayo ang tatanungin, ano opinion nyo?